po sa inyong lahat. Today, share ko po sa inyo itong aking red velvet cake, okay? Na may frosting na cheese cream. So, ito muna po yung dry ingredients. 1 cup cake flour. And then, sugar, 1/4 cup sugar. Ayan. At ito pong ating baking powder ay 1 teaspoon and half. At ito pong ating salt ay half teaspoon, okay? Dito naman po tayo sa liquid. 4 egg yolk. Ayan. And then, ito pong ating milk. 1/3 cup milk. Okay, sorry. And then, ito pong ating canola oil. 1/4 cup. Ayan. At ito pong ating food color ay half teaspoon. Red po ito. Okay? Ito po yung ginamit ko. Red siya. So, pagsamahin na po natin lahat yan. After na mix na po natin yung liquid, dito na po tayo sa dry ingredients natin, okay? Sasalain po natin yan, yung pinagsama-sama natin kanina, okay? Ayan. Ito na po siya. Set aside lang po muna natin siya. Doon na tayo sa merengue. Kung wala po kayong hand mixer, pwede naman to, okay? Ito na po yung merengue natin. 4 egg white. Tsaka 1 teaspoon na lemon juice or vinegar po pwede rin. Okay? So, beat na po natin yan. Ayan. Pag umiikot na po siya, magula na po siyang ganito. Add po natin yung sugar natin. Dahan-dahan lang. Okay? Huwag natin ilalagay lahat. Dahan-dahan lang po. Ayan. Ito na po yung ating merengue. Ayan na po yung texture niya. Kapag hindi na po siya nahuhulog, lumalabas na ganyan. So, ready na po. So, ito na po. Meron po akong tips sa inyo rito. Kung gusto nyo po lalo siyang masarap, mag-add po tayo ng 1 teaspoon na cocoa powder. Yung Dutch po ang gamitin nyo. Okay? And then, lalagyan po natin siya ng konting cream. Okay? 2 tablespoon po. Pwede rin po kung ayaw nyo lagyan, pero ito po pampalinam naman, lalo siyang mas masarap. Okay? Ganyan po yung ating ano. So, ito na po. Mix lang po natin siya ulit. Okay? Yan. Nakakasarap po ito, lagyan nyo ng ganito. Nakakalilamnam po siya. Kung gusto po ninyo. Okay? Yan. Mix well lang po natin siya. So, ito na po yung kanyang texture. Okay? Ayan. Ito pong pinagdagdag kong cream. Ayan po yung pangalan niya. Cooking cream. 2 tablespoon lang po. Plus 1 tablespoon na cocoa powder. Ayan. Yung Dutch ang gamitin nyo. Hindi naman po nawala yung kulay niya. Gumanda pa yung kulay niya. Ayan. So, ito na po. Add na po natin yung ating merengue. Ayan. Okay? Konti muna po ang ilagay natin. Okay? Mix muna po natin ang ganito. Pwede naman po natin siyang mix na ganyan. Basta konti muna po ilalagay natin. Mamaya ipo-fold na lang po natin ito. Kasi hindi na natin siya pwedeng ganituhin. Okay? Dahil yung merengue niya. So ngayon, konti mo lang po, muna po inilagay ko. Nakita nyo, diba? Para mahalo siya. So ito, ngayon, dito na po natin yan. Isasalin sa ibang merengue, okay? So, ngayon, di na po natin pwede yan na i-whisk na ikutin ng ikutin, okay? Dahan-dahan na lang po. Turo ko sa inyo sandali. So, ito na po siya. Okay? So, ngayon, gaganituhin na lang po natin to. Yung pinofold nyo na lang po siya, iniikot nyo na lang itong spatula nyo. Huwag nyo na po gaganuhin yung whisk na ginamit natin kanina kasi nahalo na natin siya, okay? So, ito po mga natirang merengue, yan, paganyan na lang po siya, ang paikot. Yan. Paikot-ikutin nyo na lang po yung inyong spatula na ganito. Okay? Hanggang ma-mix well. Hanggang ma-mix lang po siya. Huwag po over-mix, okay? Yan. Ganyan. Paganyan lang po. Yan. Paikot na lang siya. Huwag over-mix. So, ito na po. Ayan na yung kanyang texture. Okay?
So, yan, okay na po niya nito. Paikot-ikot lang po. So, ngayon, isasalang na natin siya. So, ayan, maglagay lang po kayo ng baking sheet, okay? Para po hindi po siya dumikit. Then, lagay po natin dyan palapad. So, ito na po. Ilapad lang po natin na paganyan, okay? Yan. Pantay lang po natin siya. Kailangan naka-preheated na po yung oven nyo ng 180 Celsius. Okay? Mga 12 minutes lang po to luto na. Ayan, bago po natin siya i-bake, tak-tak lang po natin na ganito. Okay? Ayan, ganituin lang po natin. Ng 2 beses para po yung bubbles niya bumaba. Ngayon, dito naman po tayo ngayon sa ating frosting na cheese cream. Okay? Ito po yung paborito kong frosting sa mga cakes ko. Ito ay lagi ko siya nalalasaan sa Red Ribbon. Masarap po siya. Medyo mahal lang nga lang. Kaya lang, kung sa bahay nyo lang siya gagamitin para masarap po yung cake nyo at special yung frosting niya. Okay, ito po yung gagamitin natin. Whipping cream. Ayan, 500 ml po siya. At ito po ang ating Philadelphia cream cheese ay 225 grams lang po kukunin natin dyan. At 1/3 cup na butter. At half cup na sugar. Ayan. At 1 teaspoon vanilla extract. Okay? So, kung kayo po ang gagamit sa bahay nyo lang para special yung cake, ito na po yung gamitin nyo, yung cream cheese. Pero pwede rin po yung Swiss butter cream. Okay? Medyo mura konti yun. So, let's start na po tayo. Gagamit po tayo ng ano dyan, ng hand mixer. Okay? Ito muna pong butter at yung sugar. Siya nga po pala, ito po ang ating whipped cream. Kailangan palamigin nyo muna po to sa ref ng very cold siya. Okay? Bago nyo siya gamitin. Then, dito na po tayo sa cream cheese natin. 500 grams po ito. So, 225 lang po yung kukunin ko dyan. Ayan. Okay? Ayan po yung natira. Mix well lang po natin siya ng ganito. Okay? And then, pagtapos po ayan ang texture niya, add na po natin yung whipped cream natin ng dahan-dahan lang. Okay? Then, mix na naman po natin ulit ng speed. Ayan. At add na po natin yung vanilla natin. And then, ayan na po yung kanyang texture. Ayan po, kalalabas lang niya sa oven. Okay? So, ngayon po, napalamig ko na yan ng mga 10 minutes. So, baligtad po natin yan at tanggalin po natin yung kanyang papel sa baba. Okay? Para po lumalamig siya. At bago po nito, lalagyan po natin yan ng icing sugar sa taas. Ganito lang po, yan. Para pag rinolyo natin, hindi siya didikit. And then, hiwain lang po natin yan sa gilid. Kukuha tayo ng konti. Kasi pantatoppings po mamaya natin yan. Gagamitan natin ito food processor. Okay? Lagay natin po dyan at paikot natin mamaya hanggang maging powder siya. Okay? So, ngayon, i-rolyo muna po natin ito ng dahan-dahan para po i-rest natin yan ng sa room temperature, ganyan, para lumamig po siya. Okay? So, ito naman po yung kinuha natin. Ayan, gamitan po natin food processor. So, ayun po, ayan na yung texture niya. Ganyan lang po yung kailangan natin. Ayan, pang-topping po. So, ito na po. After 20 minutes, malamig na po siya. Okay? Nirest ko lang siya sa room temperature. Ayan, tanggalin na po natin ito ng dahan-dahan. Okay? Ayan. Ayan na po. Lalagyan na po natin yan ng cream cheese natin. Okay? Ayan. Ito po yung ginawa natin na cream cheese na frosting. Balutan po natin siya dyan lahat. Okay? Ayan. Tapusin ko lang po. Ayan na po siya. Pagtapos po natin nalagyan dito, pantayan lang natin ng ganito. Ayan. Okay? And then, i-roll na naman po natin yan siya. Nang katulad po ng kanina. Okay? Ayan. Dahan-dahan lang po yung pag-roll natin, okay? Ito, ayan na po siya. So, ngayon, babalutan na naman po natin siya ng maraming cheese dito, okay? Ayan. Gandon, lagyan po natin yan siya. Ayan.
Okay? So, balikan ko po kayo. Lalagyan ko lang po siya lahat. Okay? Ito na po siya. Ayan. Okay lang po kahit ganyan lang yung pag-frosting natin kasi babalutan po siya natin itong kanyang bread din na ginawa natin. Okay? Ganito lang po ha. Hawakan ko na po kasi malinis naman ang kamay ko. Ayan. Ganyan lang po ang paglagay dito. Babalutan po natin lahat yan hanggang sa baba, hanggang sa ilalim. Okay? Ayan. Balikan ko po kayo. Ayan na po siya. Okay? So, ngayon, ang gagawin po natin dyan, ay lalagyan po natin siya ng cream cheese na design dito sa taas niya. Okay? So, ayan na po. Ayan, lagyan na po natin siya ng design, yung frosting natin na cream cheese. Kayo po kung ano yung gusto nyo design. Ako ganito lang kasi kakainin lang naman ito sa bahay. So, ayan na po siya. Simple lang po yung mga nilagay kong ek ko. Kayo, kung ano po yung design na gusto ninyo sa icing nyo. Okay? So, ito na po. Hiwain na natin siya. Ayan. Nilabas ko na po yan sa ref. Nirest ko muna siya ng 30 minutes. Okay? Bago nyo siya hiwahin ng ganito. Ayan po yung kanyang loob. Ayan. Ito na po yung ating cake. Ayan po. Tikman natin. Ayan, para po makita nyo sa loob. Ayan. Ayan po, ay napakasarap niya. Yummy. Subukan nyo po, masarap. Salamat po.